Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Escape, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa hating gabi sa isang base militar ng North Korea, kung saan lumabas si Sergeant Lim habang ang iba ay natutulog, gamit ang isang lihim na landas na kanyang namapa. Sa tulong ng isang kompas, tahimik siya na nag-navigate sa isang minefield, na maingat na pinapalawak ang kanyang ruta ng pagtakas bawat gabi. Sa paglipas ng panahon, maingat niyang itinala ang lugar. Gumugugol siya ng 30 minuto bawat gabi sa pagmapa ng mga lokasyon ng landmine, na kalaunan ay nakarating sa border ng South Korea. Nang makarating siya sa gilid, narinig niya ang isang malayong pagsabog, na dulot ng isang hayop na nakatapak sa isang landmine. Dali-dali siyang bumalik sa base nang hindi natutukoy. Sa sumunod na araw, ang pagsasanay ay nagpapatuloy na may mahigpit na disiplina na karaniwan sa North Korea, kasama ang publiko na pagpaparusa para sa mga sundalong nagtangkang tumakas. Sa paglilingkod sa base sa loob ng 10 taon, si Lim ay iginagalang ng kanyang mga kasamahan. Nagpatrolya siya sa border kasama ang 3 iba pang sundalo, na nagbabantay sa anumang palatandaan ng mga puwersa ng South Korea. Isa sa kanila ay si Kim, na napansin ang mga ibon na lumilipad ng mababa, at hinuhulaan na malapit ng umulan. Ibig sabihin, maaaring lumipat ang mga minarkahan ni Lim na mga lokasyon ng landmine. Biglang naapakan ng hayop ang isa pang landmine na agad sumabog, at ang mga lalaki ay niluto at kinain ito. Alam ni Kim at ng iba pa ang tungkol sa planong pagtakas ni Lim, at nalulungkot sila sa ideya ng pag-alis niya sa lalong madaling panahon. Pagkarating ng kanilang tenyente, ipinaliwanag ni Lim na nagluluto lamang sila ng ligaw na hayop. Hindi nasisiyahan ang tenyente, at iniulat ang insidente kay Major Lee. Binigyang katwiran ni Lim ang ginawa, sa pamamagitan ng pangangatwiran na ang karne ay mabuti para sa kalusugan ng sundalo, lalo na sa napakaraming dumaranas ng malnutrisyon. Si Lee sa huli ay pumanig sa kanya, at pinahintulutan ang mga lalaki na magsaya sa pagkikita-kita, kahit na walang reklamo si Lim na nagsilbi sa mga opisyal habang kumakain. Nang maglaon, mag-isang nakikinig si Lim sa isang istasyon ng radyo ng South Korea, na nagpaalala sa kanyang mapayapang pagkabata, at sa kanyang dating pangarap na maging isang explorer. Sa matagal nang wala sa kanyang pamilya, naalala niya ang huling mga salita ng kanyang ina na maging masaya. Dumating si Kim at nagpahiwatig na alam niya, ang tungkol sa mga intensyon ni Lim na sumali sa isang demilitarized zone team. Ito ay isang lugar na hindi militar, sa pamamagitan ng kasunduan bilang isang paraan upang maabot ang South Korea. Inamin ni Kim na alam niya ang tungkol sa gabi-gabing pagsusumikap ni Lim sa pagmapa. Ipinahayag niya ang kanyang sariling pagnanais na pumunta sa South Korea, nananabik na makita ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae, lalo na't malapit na ang kanyang kaarawan. Bilang tugon, mahigpit na itinanggi ni Lim ang lahat at nagbabala na kung magsasalita pa si Kim, mapipilitan siyang kumilos laban sa kanya. Ilang sandali pa, tumunog ang alarm na hudyat na sinubukan ng isang sundalo ang makatakas. Na-deploy ang buong unit para hanapin ang nawawalang miyembro. Sinuri ni Lim ang kanyang nawawalang mapa, at napagtanto na kinuha ito ni Kim. Nahanap niya si Kim at hiniling na bumalik, ngunit nataranta si Kim sa takot na siya ay pagbabarilin kapag ginawa niya iyon. Nang dumating ang ibang tropa, sinubukan ni Lim na ipaliwanag na nag-sleepwalking lamang si Kim, ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Kasunod nito, dinala sina Lim at Kim sa interrogation room, para ipaliwanag ang mapa na natagpuan ng tinyente. Inamin ni Kim na kanya ang mapa at inosente si Lim. Hindi nagtagal ay dumating ang mga opisyal ng pambansang seguridad, at kinuha ang lahat ng mga bagay na ginamit ni Lim at Kim, para sa pagtatangkang tumakas. Pagkatapos ay nagulat si Tenyente Hong kay Lee na nagpapaliwanag batay sa mapa, na si Lim ay haharap sa parusang kamatayan bilang aksyon ng disiplina. Gayunpaman, hindi sigurado si Lee at gusto niya ng patunay na sangkot si Lim sa paggawa ng mapa. Hindi ito maibigay ng tinyente, kaya napagpasyahan ni Lee na nahuli ni Lim si Kim sa kanyang pagtakas, at dahil dito, tatanggap si Lim ng pinakamataas na karangalan, habang si Kim ay makukulong. Maya-maya, nakipagkita si Lee kay Lim sa isang sasakyan, at nalaman na kilala na pala nila ang isa't isa mula pa noon, dahil si Lee ang kanyang superior. Magalang na kumilos si Lim, at tinanong ni Lee kung sangkot si Lim sa planong pagtakas sa South Korea.
Naalala rin niya na ang ama ni Lim ay dating driver na nagsilbi sa kanya, at kamakailan lamang ay pumanaw ang ina nito. Tiniyak sa kanya ni Lim na nakatuon siya sa paglilingkod sa bansa. Dumating sila sa headquarters ng dibisyon, kung saan isinasagawa ang isang seremonya na dinaluhan ng mga opisyal ng militar. Nakipagsayaw si Lee sa isang babae, ngunit saglit siyang na-distract nang mapansin niya ang isang binata na nagngangalang Sian Woo-min, na nakilala niya. Pagkatapos ay ipinakilala siya ng biyenan ni Lee sa iba pang opisyal ng militar, na binanggit na umaasa ang kanyang asawa. Hindi nagtagal pagkatapos, tumanggap si Lim ng parangal para sa paghuli sa tumakas na sundalo, at pinarangalan bilang isang bayani. Sa kanyang talumpati, ipinahayag niya ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bansa. Pagkatapos ay tinanong ni Lim si Lee kung maaari siyang bumalik sa kanyang base militar, ngunit tumanggi si Lee, dahil gusto siyang italaga nito sa headquarters ng dibisyon bilang kanyang personal aide. Sa labas, ipinagtapat ni Lim na nais niyang umalis sa militar. Hinimok siya ni Lee na manatili, at nangangako sa kanya ng madaling assignment at matatag na sweldo. Hiniling muli ni Lim na bumalik sa kanyang base, para magpaalam sa kanyang mga kaibigan at kunin ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, kinuha na ni Lee ang kanyang tanging mahalagang pag-aari, at ito ay isang panulat na ipinasa mula sa kanyang ama. Tinanggap ni Lim ang kanyang kapalaran bilang isang sundalo sa opisina. Kinumpleto ni Lim ang kanyang transfer papers, at sinamantala ang isang nag-ambala na gwardya. Ginupit niya ang kanyang larawan at lihim na ikinabit sa transfer documents. Pagkatapos ay pumasok siya sa isa pang silid upang kumuha ng selyo. Habang nakikipag-usap sa isang guest, nilapitan ni Woo-min si Lee, alam na marunong ito tumugtog ng piano, na nagudyok sa mga babae na magpahayag ng interes na makita ang kanyang kakayahan. Sa ibang lugar, lumabas si Lim sa base kung saan nakatagpo niya ang dalawang gwardya. Sinabi niya sa kanila na siya ay nasa isang inspection, at ginamit ang kanilang mga binocular upang suriin ang paligid. Pagbalik sa base, nakita niya ang isang sasakyan na may naiwan na susi sa loob, at nakita niya ang isang major na mukhang lasing. Tumulong si Lim sa kanya na nagkukunwaring ihahatid siya sa kung saan, at pagkatapos ay umalis sa base. Pakiramdam niya ay ligtas na iniwan niya ang natutulog na major sa isang field, at nagpatuloy na mag-isa, ngunit naubusan siya ng gasolina. Maya-maya ay may lumapit na tatlong sasakyan at magalang na lumabas si Lim na humihingi ng gasolina, at ipinakita ang kanyang mga kredensyal bilang aide ni Lee. Naghinala ang isang lalaki sa isa sa mga sasakyan, at nakipag-ugnayan sa opisina ni Lee para mag-verify. Napagtanto ito, sinabi ni Lim na siya ay nasa isang lihim na misyon, at binanggit ang bilanggo na si Kim na kanyang pinigil, dahil sa pagtatangkang tumakas. Naniwala ang lalaki sa kanya, at dinala si Lim pabalik sa headquarters. Sa pagdating, bumati ang lahat kay Lim ng may malaking paggalang. Pinirmahan niya ang mga transfer papers para kay Kim at iba pang dokumento, sa ilalim ng pangalan ni Lee. Habang naghahanda siyang umalis kasama si Kim, napansin ng tenyente ang pagkakaiba sa sulat kamay ni Lim kumpara kay Lee. Dahil sa hinala, pinilit niyang i-escort si Lim at Kim mismo. Sa paglalakbay, nakipag-ugnayan si Tenyente Hong sa isang ahente ng pambansang seguridad na kilala niya. Kinuha ni Lim ang telepono na nagsasabing siya ay nasa ilalim ng mga utos mula kay Lee. Ang ahente ay nakaramdam ng isang bagay na mali, at ibinalita ito kay Lee na katatapos lang magpahanga sa lahat sa kanyang kasanayan sa piano. Tinawagan ni Lee si Lim at hinimok siyang bumalik, na nangangako na mababawasan ang kanyang parusa. Tumanggi si Lim at iginiit ang pagpili ng sarili niyang landas, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng mensahe ang tenyente, na nag-utos sa kanya na ibalik si Lim sa headquarters ng dibisyon. Mabilis niyang pinaikot ang sasakyan, ngunit sinamantala ni Lim ang pagkakataong umatake sa kanya. Isang pakikibaka ang naganap, bumunot ng baril at umalangaw ang putok mula sa ibang anggulo, na ikinamatay ng driver at naging sanhi ng pagbangga. Si Lim at Kim ay lumitaw na buhay, ngunit ang mapa na ginawa ni Lim ay natapon mula sa sasakyan. Habang papalapit si Lee at ang kanyang mga tropa na may utos na patayin sila dahil sa pagtatangkang tumakas, tinakpan ni Lim ang kanyang mukha ng dugo at nagkunwaring patay. Nang makalapit sila, hinawakan ni Lim ang mapa at tumakas sila ni Kim na sumisid sa ilog, habang pinaputukan sila ng mga tauhan ni Lee. Sa sobrang galit, pinatay ni Lee si Hong, dahil sa hindi nito pag-report sa kanya. Di nagtagal, tinawagan niya ang kanyang superior, at humiling ng 100 tropa para tugisin sina Lim at Kim,
na nangakong hindi bibiguin. Samantala, kinailangan ni Lim at Kim na magtago ng mabilis habang papalapit ang mga armadong tao. Biglang pinalibutan sila ng isang babae at ng kanyang grupo, habang nakatutok ang kanilang mga armas. Ang grupo ay bahagi ng isang komunidad, na tutol sa diktadura ng North Korea. Sa paniniwalang ang dalawa ay mga ahente ng gobyerno, handa na ang grupo na umatake, hanggang sa isiniwalat ni Kim na siya ay isang nakatakas sa bilangguan at nahaharap sa pagbitay. Nang marinig nila ito, nagtanong sila tungkol sa isang tao sa bilangguan. Inilarawan ni Kim ang isang lalaking may makapal na buhok, na namimiss ang kanyang kapatid, at nagsimulang magtiwala sa kanila ang grupo. Dinala sina Lim at Kim sa ibang lokasyon, kung saan ipinaliwanag ng mga babae na pinalayas sila sa kanilang nayon, at ngayon ay nagpupumilit na mabuhay. Nang marinig ito, inilarawan ni Kim ang lokasyon ng kulungan, at napag-usapan nila ang mga planong iligtas ang lalaking binanggit ni Kim. Sa ibang lugar, sinuri ni Lee ang mapa, at itinuro sa kanyang mga tropa sa field ang tungkol sa kanilang ruta. Narinig ng grupo ng mga kababaihan ang papalapit na tropa, at pinatay ang kanilang apoy at nagtago. Nang malapit na ang mga sundalo sa kanilang pinagtataguan, lumitaw sina Lim at Kim na inilihis ang kanilang atensyon at nagpaputok ng baril. Agad na tinamaan si Kim at sinubukan siyang tulungan ni Lim na magtago, ngunit hindi nagtagal ay napalibutan na sila ng kalaban. Sa kabutihang palad, ang nomadic group ay nakialam, at naglunsad ng isang pag-atake sa mga tropa ni Lee, na pinilit siyang umatras sa pagkabigo. Sa kotse, sinubukan niyang kumalma ang sarili, sa pamamagitan ng pagtanggap ng tawag mula kay Woomin. Mapanukso na sinabi ni Woomin na si Lee ay hindi nakasinghusay ang mga kasanayan sa piano, katulad noong isang international competition sa Russia. Inis na ibinaba ni Lee ang tawag, at binatikos ang pinuno ng tropa sa galit, dahil sa hindi paghuli kina Lim at Kim. Samantala, nakatakas sina Lim at Kim na nagbabalak bumalik sa kanilang orihinal na base militar, kung saan alam ni Lim ang mga lokasyon ng mga landmine. Nang malapit na sila sa perimeter fence, nakita nila ang mga tropa na nag-iipon ng impormasyon. Sumama sila sa linya, habang ang mga sundalo ay nagtipon sa utos ni Lee na hanapin sila. Natagpuan ni Lim at Kim ang isang nakatagong daanan patungo sa isang silid, kung saan gumawa si Lim ng isang plano upang lumikha ng isang distraction. Nagsimula silang magpasabog sa base, at nalampasan ni Lim ang bakod. Gayunpaman, naiwan si Kim na hindi nakahanap ng paraan, dahil sa pagbukas ng ilaw na nagpakita kay Kim sa mga tropa ni Lee. Nang mahulog ang kwintas ng kanyang ina, binaril si Kim ng mga sundalo. Tumakbo si Lim para tulungan siya, at nakatawid sila sa bakod ng magkasama. Nanghihina na hiniling ni Kim kay Lim na ibigay ang kwintas sa kanyang ina kapag nakarating na siya sa South Korea, at sa sandaling iyon, binaril siya ni Lee. Galit na galit, kinuha ni Lim ang kwintas at pinatay ang mga ilaw, upang takpan ang kanyang pagtakas. Sa kanyang paglalakbay, nahirapan si Lim na hanapin ang kanyang direksyon, dahil sinira ni Lee ang kanyang kumpas. Biglang narinig niya ang isang South Korean radio signal na lumalakas, habang papalapit siya sa border. Gamit ang huling landmine sa kanyang mapa sa likod niya, itinapon niya ito sa isang tabi at pinindot. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Lee ang paghabol sa kanya, at paulit-ulit na nagpapaputok, sa kabutihang palad, walang tumama na bala kay Lim. Sumunod ang ilan sa mga tauhan ni Lee sa malapit, at aksidenteng natapakan ang landmine. Sa pagbubukang liwayway, lumipat si Lee palapit sa South Korea, tumatawid sa mapuputik na lupa, habang maingat na iniiwasan ang mga landmine. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa gilid ng linya ng demarcation ng militar, ngunit pagkatapos ay hindi niya sinadyang natapakan ng isang landmine, at saktong lumitaw si Lee na nakabunot ng baril. Binalaan ni Lim si Lee na nakatrigger siya ng landmine. Iminungkahi niya na ibigay ni Lee ang kanyang sandata, at nangako na hahayaan siyang bumalik sa North Korea, o haharapin ang kapwa pagkamatay. Gayunpaman, tumanggi si Lee na umalis sa pangangatwiran na ang South ay hindi ang paraiso na naisip ni Lim, at ang buhay doon ay magiging mas malupit pa. Itinaas ni Lim ang kanyang paa mula sa landmine, na sa kanilang pagtataka ay hindi sumabog, at dahil dito isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawa. Determinado, nagpatuloy si Lim patungo sa timog. Lalong lumakas ang tunog ng speaker mula sa base ng South Korea, habang papalapit siya sa border tunnel. Saktong paglapit niya rito, ay nagawa siyang barilin ni Lee sa binti.
Bagaman nasugatan, pinilit ni Lim na maabot ang border. Muli siyang binaril ni Lee dahilan para bumagsak siya sa lupa. Habang naghahanda si Lee na patayin siya, hinawakan ni Lim ang border, at dumating ang mga tropa ng South Korea. Hiniling nila kay Lee na umalis, o harapin ang panganib sa paglabag sa kasunduan sa kapayapaan ng UN. Sa wakas ay umatras si Lee, at dinala ng mga sundalo ng South Korea si Lim sa kaligtasan. Makalipas ang 1 taon, sumulat si Lim sa istasyon ng radyo na madalas niyang pakinggan, ibinahagi ang kanyang mga plano sa paglalakbay at galugarin ang maraming lugar sa buong mundo. Pagkatapos ay binisita niya ang ina ni Kim, at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay sa North. Naantig siya nang makitang suot ng ina ang kwintas ni Kim, ngunit hindi niya sinabi na patay na si Kim. Sa halip ay tiniyak niya sa kanya, na malamang na masayang namumuhay si Kim sa North. Nang gabing iyon, nakinig si Lim sa radyo, habang binabasa ng host ang kanyang sulat, at pinatugtog ang kanyang hiniling na kanta. Alam ni Lim na kailangan niyang magpatuloy sa pagsulong, harapin ang mga bagong hamon at ituloy ang kanyang mga pangarap. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.